nga ho tayo mahabang pag-usapan dito mga ka-reaction update PH. Ito nga ho kasing si Marcos Jr. tila kain suka na naman. Bakit ho natin nasabing kain suka? Naaalala nyo po ba ilang araw pa lamang mga ka-update? Sinasabi ho kasi ng admin ni Marcos Jr. lalong-lalo na ho si Bronner na yung isang missile daw ho natin, sinasabi niya pinagyayabang ho kasi niya yung mga ka-update na kaya daw pong mag-land dyan sa China. Yung parang nagtitreat ho sila sa China. Alam niyo po ba, yan yung binabalaan ho nila na yung rocket daw ng AFP, ng bansa nating Pilipinas, mga ka-update, kaya daw hong mapunta sa mainland ng China. Tapos ngayon, kung ano-ano ho paninirang ginagawa nila sa China, mga ka-update, ngayon, parang kumakampi na naman ho si BBM. Ayun nga ho, mga ka-update, basahin ho natin para malinawan ho tayo. I congratulated President Xi Jinping as China assumes the APEC chairmanship in 2026 and reaffirmed the Philippines' commitment to partnership and meaningful cooperation in our region. Tapos sasabihin ho nila, yung admin, lalong-lalo na ho yan sila, anti-Claire, na pro-China daw ang mga Duterte. Tapos ano ho ngayon? Si BBM ho, nakikita niyo naman ho yan, kumakaway. Nakikipagkamayan ho. Nakikipag-partner pa rin. Yan po ba yung sinasabihan nilang pinapatamaan ho nilang kung ano-anong threats? Baka nakakalimutan ho natin, mga ka-update, yung China, sobrang advanced ho niyan kumpara sa Pilipinas. Wala hong corrupt dyan. Kaya yung pag-asenso ng kanilang bansa, dire-diretso ho. Kumpara mo dito sa ating bayan, mga ka-update, wala ho, lubog ho tayo. Lubog ho yung Pilipinas kung pagkukumpara mo. Kasi nga ho, puno ng magnanakaw, kurap na politiko dito sa Pilipinas. Pero dahil dyan sa China, mga ka-update, sumobra-sobra ho yung pagbulusong nila. Sobra-sobra ho yung pagbulusong ng kanilang pag-angat. Lalo na mga ka-update, mababa lang yung pamilihin ho nila. Tapos, kukumpara mo sa Pilipinas, mahal na yung bilihin, mababa pa ho yung sahod. Tapos ngayon sinasabihan ho nila itong China na nakikipag-connecta sila. Nakikipagkasundo si Marcos Jr. Matapos ho nilang sabihang pro-Duterte o pro-China yung mga Duterte. Diba? Makikita ho natin, mga ka-update, nakain suka itong si Marcos Jr. Nakakahiya ho siya. Ano ho yung mga binabalo, subas ho nila dyan sa China. Tapos ngayon makikita mo nakikipagkamay kay President Xi Jinping. Diba? Kung ano ho, yung mga binabato nila dyan, ngayon gusto naman pala magipagkasundo. Diba? Kaya Marcos Jr., mahiya ka naman. Mahiya ka naman sa mga pinagbababato nyo dyan, lalo-lalo na yung mga tuta mo. Yung mga garapata mo, sila anti-Claire, sila Bronner. Diba? Kung gagawa kayo ng kabalastugan, Marcos Jr., kayo na lang. Huwag niyong isasama, idadama yung mga Pilipino. Kasi oras na banatan tayo niyan, wala ho tayong magagawa, mga ka-update. Advance ho yan, pati yung mga militar niyan. Hindi na pupunta yung mga Chinese dito para pulbusin yung Pilipinas. Gagamitan lang ho tayo ng mga kanilang superpower missile. Hypersonic, kanyan ho. Kasi wala ho tayong kaya sa mga yan. Tapos sasabihin nyo, ano-ano yung threat ginagawa nyo sa kanila. Kaya mga update, huwag na ho natin pahabain itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, mga ka-update. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin ito kung saan makikita natin, mararamdaman na isang kahiyahiya ang ating presidente. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Kaya lang pagkatapos ito na awayin ng administrasyong ito ang China doon sa ASEAN Summit. Ang Pangulo mismo, maanghang ang salita laban sa China dahil lang sa West Philippine Sea. Yung usapin sa Taiwan, handa daw tayong makipaggera sa China. Tapos ngayon, ayan nga mga ka-update, dyan isa pa yan hong Taiwan na yan, na oras daw na, anong tawag ho dito, yung sakupin na daw ng China, itong Taiwan, handa raw daw ho ang Pilipinas na tutulong sa Taiwan para protektahan daw ho sila. Ganyan ho katapang itong admin ni Marcos. Pero pagdating ho dyan, wala ho, tahimik ho sila.
unang-unang lilipad sa ating bansa, oras na magkagera mga kabdit, yan pong mga matataas na politiko na yan. Maiiwan ho dito yung ating mga kababayan, lalo na yung mga wala naman ho talagang sasakyan na katulad yan, kayang ilipad sa ibang bansa. Pero syempre mga kabdit, liligtas dyan yung presidente at yung first lady. Di ba? Pero yung tayo mga mahihirap, mga kabdit, dahil wala tayong mga jet airplane, wala ho, maiiwan ho tayo dito. Una ho silang tatakas pag nagagera. Ganyan ho katapang yung admin ni Marcos. Kaya kung magsalita na lang ho sa China, ang gagaling ho Yung akala mo sila yung magdudusap pag naggera. Alam niyo ho ba yun? Liligawan ulit ang mga Chinese nationals para hikayatin magpunta sa bansa. Ayos E-visa processing ng mga Chinese muling ibabalik ng Marcos Jr. administrasyon. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na muling sisimulan. Ibig sabihin kung muling sisimulan, correct me if I'm wrong nung una meron na ito. I'm not sure kung panahon ba ni PRRD na simulan. Kasi nagdagsa milyones ang mga Chinese tourist na bumisita sa Pilipinas noong 2019 dahil maganda ang diplomatic relations natin with China. 1.7 million tourists sa isang taon. Ngayon 200,000 na lang ata ang baba. Na muling sisimulan ngayong Nobyembre ang electronic visa o e-visa processing ng Pilipinas para sa mga Chinese nationals, isang hakbang na layuning pasiglahin ang turismo, palakasin ang digital systems at patibayin ang people-to-people ties sa pamamagitan ng dalawang bansa. Okay, this is good. Sana tuloy-tuloy ito. Malaking, ang number one, correct me if I'm wrong, number one trading partner natin ngayon, I believe is still China. So, hindi lang sa negosyo yung kalakaran, pati turismo dapat palakasin. Kanya, style kasi, makikipaggera tayo sa China. Ano yung statement ng Chief of Staff? Although siguro hindi naman niya sinasadya. Ang US Typhoon missile system makakaabot sa China. Ano ba yun? Parang nananakot na, wag nyo kaming ibuli sa West Philippines Meron kaming aliadong US, may missile system na sila dito. Pag nagkataon, babagsak ang US missiles sa inyo, sunog kayo. So kung nagkaganon hindi magre-retaliate ang China? Those are, ulitin ko siguro, hindi naman niya sinadya sigurong manakot. He just stated technical facts. Gaano kalayo ang maabot ng missiles ng Amerikano, yung Typhoon. Kaya lang, ang dating, kahit hindi sinasadya, parang nananakot sa China. Those are not good words. Pati ang Pangulo, anong sabi niya nung mga ilang buwan nang nakaraan? Wala daw tayong magagawa, kundi mai-involve tayo sa gera with China in kaso na pumutok ang labanan sa Taiwan. Ano ba yan? Palaaway ang dating. So sana huwag nang maulit yung mga ganon. Ganito ang maganda. Kasi sayang yung opportunity, sayang yung potential ng mga Chinese nationals na magbisita sa bansa. Sana kaibiganin na lang natin lahat. Huwag nang masyadong dumikit sa US. Sa sobrang dikit natin sa US, kaya naa-alienate natin ang China. Let's be friends to all, enemy to no one. Hindi ba kayang gawin yun? Yun naman ang nakalagay sa constitution natin, foreign policy. Ang nangyayari sa ating gobyerno na ito is masyadong dikit sa US. Na para bang ang lahat na lang ng ating seguridad nakatuon sa US. Ayon sa DFA, sinimulan ang soft launch ng programa ngayong November 1 kapon. Habang nakatakda ang full operation sa November 3.
Ipatutupad ito sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Beijing, katuwang ang BFS Global, isang international outsourcing at technology service provider para sa mga diplomatic mission. Ang mga Chinese nationals mula sa mainland China at special administrative regions ay maaring mag-apply ng single entry e-visa na may 14 days na duration. Pinapayagan nito ang pagpasok sa bansa sa pamamagitan ng NAIA at Mactan Cebu International Airport. Okay. Ito ang pahayag ng DFA. The development of the e-visa is to streamline government processes, promote tourism, which is good, advance digitalization, and boost tourist arrivals in the Philippines. Problema ngayon, kahit napakagandang ating bansa, kulelat tayo pagdating sa tourist arrival. I don't know, yung target ata natin for this year is 8 million tourist arrival. After 10 months, nasa 3.9 million arrivals pa lang ang meron. Malayo sa target. So, mga number 1 tourist arrival natin, my memory serves me right, is South Korea, tapos US, Japan. Ang China, wala na. Sa history na tourism history sa Pilipinas, na-record natin yung pinakamalaking tourist arrivals na dumating sa bansa noong 2019, panahon ng ating Tatay Digong. I think 8.1 million tourist arrivals. Dahil malaking pagkakaiba ho talaga yan, mga ka-update. Noong kapanahunan ni Pangulong Duterte, 8.1 million na turista yung napunta dito, yung bumibisita ho sa ating bansa. Ibig sabihin kasi, mga ka-update, unang-una sa lahat, noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi na ho nalalaganap yung krimen. Natatakot ho silang gumawa dahil nga si Pangulong Duterte yung nakaluklok. Tsaka hindi rin ho ganun kalaganap ang pinagbabawal na gamot. Ang alam niyo na ho yan, yung shabu. Pero ngayon, mga kabdit, kumonte, bumabaho yung turista natin dahil, mga kabdit, laganap yung krimen kahit saan po, mga kabdit, pati foreigner, Korean. Pag na-hold up ho sila, alam niyo naman po kung anong ginagawa sa kanila. Tinutuluyan ho sila kahit ibigay yung gamit nila. Kaya maraming turista ngayon ang takot na bumisita sa ating bansa dahil lagana po ang krimen. Tapos, hindi lang yan, mga kabdit, mataas na yung bilihin sa ating bansa. Mababaho yung sinasahod ng mga Pilipino, pero patuloy po ang pagtaas ng inflation. Di ba? Kaya malayo kay Pangulong Duterte yung pamumuno ni Marcos Jr. Good governance, magaling yung pamumuno. At yung taong iyon, ulitin ko, ang pinakamalaking nationals, Chinese. Kasi maganda yung relasyon noon ng Tatay Digong natin with China. Ngayon, pag upo ng administrasyong ito, yung sabi ko nga na masyadong dumikit ang Marcos Jr. sa Amerika, na-alienate natin ang China, kaya kakaunti na ang tourist arrival natin na Chinese national. Nasa 200,000 ata last year. I don't know ngayon. So, ito, magandang hakbang ng Philippine government para hikayatin ang mga Chinese nationals. So habang maganda itong ginagawa ng DFA, sana naman ang ating mga policy makers, iwasan nila magsalita ng yung parang kinakalaban mo ang China. To me, dapat kaibiganan natin China. At the same time, na huwag nating isurrender ang ating territory sa West Philippine Sea. Yan, mga kapdi, tulad niyan, yang si Auntie Claire, kung siraan niya po yung mga Duterte na pro-China, kinakain ho nila yung mga sinasabi nila. Bakit mismong si Marcos Jr., sinabi ho niya sa kanyang interview, mga kapdi, na nahihirapan daw siyang lumapit kay President Xi Jinping. Diba? Yung paninira ho kasi nila sa mga Chinese, lalo na dyan sa presidente nila, mga kapdi, kaya akala mo sobrang linis ng gobyerno ni Marcos Jr. Diba? Lalo na, isa pa yan, si Bronner, mga update, na yung rocket daw ng Pilipinas, mga ka-update, kaya daw mapadpad dyan sa mainland ng China. Yung kumbaga, mga ka-update, tinetret ho nila
Di ba? Lahat naman yan napapag-usapan. Hindi yung parang matapang ka nga, wala ka namang may pagmamalaking katapangan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Kasi may litrato ngayon, nakikipagkamagayan ang Pangulo sa President ng China. When he said he congratulated Xi Jinping and reaffirmed commitment to a partnership and meaningful cooperation. It's just like its other cuts. So ito, walang sound itong video na ito. But makikita nyo na klaro, nabigla si President Xi. Kasi walang coordination whatever. Bigla lang lumapit ang Pangulo. Parang nagmamakaawa, nagpapalimos ng handshake sa Chinese President. To me, nakakahiya. Yan. Iba itong kawayan. Iba yan, iba. Iba. Yan. Umupo na. Yung medyo naka-blue. Yun. Lumapit. Yan. Yan na. Yan Ibang kausap eh. I don't know kung sinong presidente itong kausap ng Chinese president. May pinag-uusapan eh. Ayan bigla lang lumapit. So, sabi niya, paliwanag, mahirap daw siyang lapitan, kaya yung Chinese president mahirap daw lapitan, kaya humanap siya talaga ng paraan para kamayan, para lang ipakita daw ang paggalang ng bansang Pilipinas, paggalang niya at diplomasya niya sa China. Ganun ba yun? Magbasa lang tayo sa mga comments Christian Monte, ba't parang sumulpot lang? Parang nakakaya. Ganon din ang tingin ko. Nakakaya nga. Nagpapalimos ng handshake. Astra Pimentel, sinita ng Minister of Foreign Affairs ng China, walang protocol. Kaulaw, oy. Joey Estraza, pakapal na lang parang may i-photo ops. Yun, photo ops. Para may pakita. At tuwang-tuwa naman ang mga keyboard warriors niya. Paldong-paldo pa naman ang keyboard warriors kasi may budget na. Paepal. Palautang moves. Nilapitan pabagas siya ng nasa likod at na-surprise din bakit siya lumapit kaagad. Yun. Sana yung totohanang pakikipagkaibigan, dahil bago pa nating naging aliado o naging kaibigan ang mga Amerikano US, matagal na po tayong may magandang relasyon sa China. Kapitbayan lang kapitbansa lang US, malayo sila. Ang daming Filipino families ngayon naninirahan sa Pilipinas na ang ancestry nila nanggaling sa China. Nananalaytay sa dugong sa Pilipino ngayon, maraming Chinese blood, including my wife. Kaya ang wife ko, physical features niya, ang apo ko, physical features, inchi. Dahil may Chinese blood, marami. I don't know kung anong taon yun. Merong isang reigning sultan sa Sulu. Diba ang Sulu noon parang independent sultanate yan. Yung reigning sultan nagpunta sa China panahon pa noon ng mga emperor to show respect kasi maganda yung kalakaran.
Oh, so tinanggap naman siya ng Chinese Emperor. Nung pauwi na yung Filipino Sultan, namatay along the way at nailibing sa isang probinsya sa China. At ngayon, pinatayuan ng it's a park named in honor of that Filipino Sultan. At may mga ibang Pilipino, yung mga alalay ng Sultan, doon na rin tumira. Doon na sila nagkapamilya. Kaya gusto kong puntahan yung probinsya na yun eh. Dito mo makikita yung magandang relasyon natin sa China. Bakit mo sisirain yung magandang relasyon natin ng China over those few islands sa West Philippine Sea? Yes, huwag nating isurrender ang ating mga isla doon. Hindi maganda yung pambubuli ng China sa atin sa mga isla na yun. But does not define our overall relationship with China. Ang dami pa nating pwedeng makipagtulungan. Number 1 trading partner natin ngayon ang China. O, tignan mo ngayon itong administrasyong ito. Dahil inaaway niya ang China, handa daw makipaggera doon sa Taiwan in kasong atakihin ng China ang Taiwan. Ano ba naman yun? Anong malay natin sa problema ng China at Taiwan? We have no choice but to go to war, sabi ng presidente. Nakasubok ka na ba ng gera, Mr. President? Huwag mong idamay ang Pilipino sa gera na yan. Kawawa ang Pilipino. Ganon, away-away. Tapos ngayon, hinihikayat ang mga Chinese nationals na magbisita sa Pilipinas. Inopen ulit yung e-visa application para mas madali daw. Kasi wala na. Noong una, ang daming Chinese tourist bumibisita sa Pilipinas panahon ni Tate Digong. Bago nagka-pandemic, 2019, grabe, 1.7 million Chinese tourists bumisita sa atin. Ngayon, halos hindi na makaabot ng 200,000 in 1 year. Diyan laking kolela tayo sa tourism. Dito sa ASEAN, talo tayo ng mga ASEAN neighbors natin na kung tutusin mo, malayong mas maganda ang Pilipinas. So, bakit tayo kulelat sa tourism? Dahil masyadong magaling ang ating Pangulo. Magaling makipag-away. Kaya, sana, maraming hikayat nila na Chinese nationals na bumisita sa ating bansa. Kasi, kailangan nating palaguin ang turismo sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubay. Ayun nga mga kabdit, binuksan na naman ni Marcos Jr. ang e-visa ng China dito sa ating bansa, sa Pilipinas, para magkaroon daw ng turistang mga Chinese. Dati nga, kung banat-banatan ho nila itong mga Chinese, mga kabdit, akala mo sobrang ganda ng ekonomiya ng ating bansa. Di ba? Nakakalimutan ho ata ni Marcos Jr. kung wala hong mga turista, hindi ho lalago itong ating bansa. Lalo't lalong bumabagsak ngayon sa puno ng krimen, mga ka-update. Kaya mga update, magkomento kayo sa ating comment section para naman ho mapag-usapan natin ang magiging opinion nyo sa pagbubukas na naman ng e-visa ni Marcos Jr. sa ating bansa.